natin itong mahalagang development na posibleng ipaaresto na si Saldico. Isa ito sa controversial at central figure sa pandarambong at iskandalusong trilyon pesos na mga nawala na pondo sa kaban ng bayan. Bata-bata po ito ni Romualdez at ni Marcos bago ito tumakas sa Estados Unidos. We have received information na by Monday ngayon o kaya bukas ay ikakansila na ang travel authority ni Saldico. At kapag kinansila po ang kanyang travel authority na in-issue ng Kongreso ng si Martin Romualdez pa ang Speaker of the House, ay magiging AWOL siya, absent without official leave. At kapag hindi po siya bumalik in a certain period of time, like for example, isang buwan, 30 days, ay pwede po siyang tanggalin sa roster ng mga aktibong miyembro ng House of Representatives, no? Kagaya ng nangyari po kay Congressman Arnie Teves. Tinanggal po siya sa pagiging kongresista by way of the Ethics Committee complaint, including itong pagiging absent without official leave niya. Nag-awol siya dahil kinansila din po ang kanyang travel authority. Sa kasagsagan ng kanyang kinasasangkutan na kontrobersiya hinggil po sa massacre na nangyari doon sa bahay ni the late Governor Ruel Digamo, kung saan po 12 yata ang patay at mahigit po 10 ang sugatan, no? Na itinuturo na ang mastermind ay si Arnie Teves, no? So tumakas po siya sa Amerika and then later on nagtago siya sa Timor-Leste. Ang pagkakansila sa kanyang travel authority made it possible for the House of Representatives to remove him by way of technical grounds, no? Dahil hindi na nga siya nakakatugon sa kanyang tungkulin bilang aktibong miyembro ng House of Representatives. And the rest is history na. Kaya nga napabalik din siya dito sa Pilipinas. Ngayon, itong si Saldico, mga kababayan, ay we have received information na pagkatapos po na ilabas ang cancellation of his travel authority sa pamunuan ngayon ng bagong naitalaga bilang Speaker of the House na si Speaker Budget D, after 15 days maximum ay pwede nang ipataw sa kanya ang disciplinary action proceedings at the House Ethics Committee. Ayun. Pero nagmagaling at nagmayabang pa itong hambog na si Saldico, no? Itong itinuturo na isa sa mga principal executioners, tirador ni Marcos at ni Romualdez pagdating sa pagkakatay ng pundo at pagsindikato sa kaban ng bayan na umabot sa mahigit 1 trilyon na pesos, no? Ang nawala sa flood control pa lang, na mga proyekto na sinindikato nila Saldico, nila Marcos at nila Romualdez. Ang sabi ni Saldico, kung pipilitin nyo kung uuwi, abang ako'y nagpapagaling pa daw, nagsasakit-sakitan lang yata itong kulukoy na to, no? Nag-post itong si Saldico sa kanyang social media, sa Facebook. Sabi niya, yung travel authority, pwede lang yan mag-take effect sa isang congressman. So kung i-cancel nyo yan at ako ay mag-resign bilang congressman, paano nyo ako mapapauwi? Nakalimutan niya na pwede siyang ipaaresto ng gobyerno ng Pilipinas. Iyan ay kung seryoso at may bayag at paninindigan si Marcos by way of coordinating sa Interpol at pati na rin po sa authorities ng Estados Unidos, including ang Federal Bureau of Investigation. So Saldico can be brought back to the country. Pwede po siyang mapabalik at pwede po siyang magkaroon ng arrest order, lalo na kung isampa ang kaso sa korte. At siya po ay pwedeng arestuhin either by way of extradition o kaya coordination sa US government kung gagawin ng seryoso ni Marcos. So itong pagmamayabang at paghahambog ni Saldico, ito po ay ginagawa niya dahil alam niyang walang bayag at walang paninindigan
si Marcos at si Romualdez na hindi nila kayang gawin ang sapilitan na dalhin sa hustisya at katarungan itong kagaya ng mga itinuturong sangkot na kriminal sa pandarambong sa Kabanang Bayan, itong hambog at kulukoy na si Saldico. Ibig sabihin po, hindi gagawin ni Saldico yan kung may pagkatakot siya na kayang gawin at panindigan ni Marcos at nila Romualdez ang kanilang sinasabi. But alam po natin na si Saldico ay nasa inner circle mismo ni Martin Romualdez kung papaano nila ginawa ang pangsindikato, ang pandarambong sa pundo ng bayan by way of the illegal congressional insertions, mga kasindikatuhan sa small committee at pati sa buy scam. Nakasabwat ang ilang mga senador na ang isang itinuturo dito sa General Appropriations Act 2025 nakasabwat ni Saldico at nila Romualdez ay si Senator Grace Poe na ngayon ay papatay malisya lang siya, no? Malinaw na may pinanghahawakan po si Saldico na mabigat na mga revelations na pwedeng magdiin at talagang ilantad at ilahad niya ang malawak na involvement ni Marcos, ni Romualdez, at ng mga kasabwat niya mga kongresista at iba pang mga senador na alam niya na kinabang sa kanilang ginawang krimen at sindikato ng pandarambong at pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Yan ang katotohanan kung bakit malakas ang loob niya, mga kababayan, nitong si Saldico. Siguro, kung isisiwalat niya, paano niya hinati-hati, no, ang mga pundo, like for example, itong revelation sa kanya ni Congressman Toby Chanco that Saldico became the overlord. Siya po ang nagkukumpas, nagtatakda kung paano niya imaniobra ang 13 billion pesos na illegal insertions. Walang nagawa po ang mga kongresista na sasabihin ni Saldico, naglagay ako dyan ng 800 million, akin yan, bibigyan na lang kita ng share mo sa SOP. Pero ako magpapatupad yan. Several districts ng mga ilang kongresista nagugulat na lang. Mayroong 1.2 billion, may 800 million na ang nag-insert si Saldico. Wala po ito sa National Expenditures Program. Pero nagagawa ni Saldico na palusutin sapagkat konsentido at suportado ni Romualdez at alam niya na maipapalusot pagdating sa General Appropriations Act pipirmahan ni Marcos. At malamang totoo nga ang naririnig natin na si Saldico ang nagpapasiguro na ang weekly share nila Marcos at Lisa Araneta sa lahat ng kasindikatuhan sa pagnanakaw sa mga infrastructure projects, hindi lamang po dito sa flood control projects na sumambulat ang mga mahigit 1 trilyon pesos na dinambong nila Saldico, Martin Romualdez at nila Marcos, marami pa po na mga kontrata at mga proyekto na ang tirador at matador ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos ay si Saldico. So kung ituturo niya ito ang buong trail and spectrum of the criminal operations, malamang po si Marcos at si Romualdez ay sasablay din. Kaya kung mapapansin nyo, they are giving kid gloves treatment, no? Parang bata na, sige lang Saldico, dyan ka lang, kunwarian ay bibirahin ka namin. Pero malaki po ang possibility na kapag lumala ito at ipinasampa ang kasong kriminal, which are non-bailable yan, ano? Yan po ay plunder. Si Saldico po ay pwedeng maaresto sa Estados Unidos, even without extradition treaty, sapagkat siya po ay hindi American citizen, tourist lang po siya. So ang kanyang pagiging turista doon, maximum yan 6 months. Kung noong June siya tumakas or July, ibig sabihin po, by December nitong taon, maximum ay magiging illegal alien na si Saldico doon sa Estados Unidos. Madali na po ang pagkuha sa kanya, even without filing of cases immediately. Pero napakalabo naman na sa loob ng 6 na buwan, hindi pa makapagsampa ng kaso itong gobyerno ni Marcos, kasama sa pagsasampa sa kaso laban kay Romualdez,
kila Dong Gonzales, kina Dalipi na to, maraming involved na mga tauhan ni Romualdez at bata-bata din ni Marcos, no? So hindi totoo na hindi siya pwedeng arestuhin. Saldico can be arrested. So ang mangyayari niyan, posibleng tumakas ito sa lugar na wala tayong extradition treaty at doon siya magtatago. Kaya nga may mga properties daw ito sila sa Spain, sa Soto Grande, kasama si Marcos at si Romualdez. Baka ikanta, ituga ni Saldico yon, ano? May kalalagyan dyan si Marcos. Kaya kung si Saldico po ay ipitin ng tunutudo ni Marcos at ni Romualdez, marami siyang itutuga. Magkano, ano-ano ang mga ibinigay na mga share ni Saldico sa mga kagaya ni Marcos at Romualdez at sa mga kasabwat nila. Kung itutuga niya lahat ito. Kaya hindi dapat mamatay kaagad si Saldico. Later na. Kailangan tumuga muna siya. Ano ang extent, ano ang degree ng mga pakinabang nila Marcos at Romualdez dito sa kaganapan na ito ng pinakamalaking iskandalo ng pandarambong na nabuking ng taong bayan. Ayan. So, itong tapang-tapangan na ginagawa, mga kababayan, ni Saldico, pagpapakita ito that he is so confident na si Marcos at si Romualdez ay hindi siya kayang pigain at ipitin ng todo-todo sapagkat pwede niyang ipasambulat ang maraming iskandalo na hawak niya laban kay Marcos at kay Romualdez at sa buong spectrum of the syndicate, the criminal syndicate operations of plunder. Ayan. Kaya, naghihinay-hinay din po sila Martin Romualdez kung papaano nila i-handle itong si Saldico at ang mga kagaya niya. Ngayon, todo depensa itong sila Janet Dingbaksha Queen Garin, itong sila Puno, no? Si Rico Puno. Ay, hindi, singer pala yun si Rico Puno. Itong si Puno na anong first name ng Kolokoy na to, tumanda na lang ito sa politika, walang pinagkatandaan sa pagkatao niya, representing Antipolo City, itong si Puno, no? At pati itong mga alipores ni Martin Romualdez, todo depensa na inosente daw at wala daw pananagutan at hindi involved si Romualdez, no, sa mga naganap na ito. Parang kapareho lang din sa mga komunistang terorista na ang inatake nila si Sara Duterte at si Digong Duterte. Pero hindi nila inaatake si Marcos at si Romualdez sa mga parali-rali at parayot-rayot nila. Ganon din ito ang grupo ni Boy Ngiwi at ni Hontiveros na akbayan. Ayaw nila na si Marcos ay mag-resign o kaya tuligsain sila ni